Are you a first-time traveler? If yes, at lalabas ka ng bansa, watch this video para malaman mo yung mga tips na dapat mong gawin bago ka pumila sa immigration departing Philippines. Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel, and if you haven't subscribed on our channel yet, please consider subscribing. And I am creating this video especially for first-timers na magta-travel abroad. Gaya nung sa intro ko, sabi ko, I will give you some tips para bago kayo pumunta or pumila sa immigration ay at least medyo nakafocus na kayo. Para to sa mga first-time travelers na kinakabahan or natatakot bumiyahe because there are a lot of offload stories na nababasa natin on social media, online, and I am actually a member of different travel groups on Facebook, and halos everyday may nakikita ako ng mga offload stories. But of course, disclaimer lang po, itong video na ito ay ginagawa ko based on my experience, based on our family's experience, and sa mga nakakalap ko na information from other travelers, from other frequent travelers din, ganon. So, ayan, just continue watching this video kung first-time traveler ka, and even if you are not a first-time traveler, this will be very beneficial and helpful din kasi baka meron ka ring mga ibang may ibang case ka na gusto mong maging solo traveler but you have already traveled before. So, meron din akong tips para sa inyo. Okay, so first and foremost, isa kasi to sa mga nababasa ko, sa mga nagpo-post about their offload story. Kapag may mga nag-comment na, parang binabash na nila or parang sinusumpa na nila yung immigration officers. Ito po ang masasabi ko. Ang mga immigration officers, they are well trained to assess a person. So, kung wala kang tinatago, wala kang magiging problem, and you just have to answer their questions, isang tanong, isang sagot. You have to answer the questions ng officer kasi even if they seem feeling mo ay ginigisa kanila, they have the reason and bakit yung assessment mo ay ganun. Or, kasi yun ang main core ng work nila to assess or to profile yung tao na magta-travel. Especially ngayon, very uso na naman yung human trafficking, lalo na sa mga Southeast Asian countries. So, that is actually one of the reasons kung bakit yung mga immigration officers ngayon ay very strict, especially for first-time travelers at solo pa na traveler. So, ito rin ang isa sa mga masasabi ko based on my observations. May mga nagsasabi na, may mga nagtatanong, pwede bang naka-chinelas or naka-short sa immigration? That's okay. Palalabasin kayo ng immigration, i-approve nila yung travel niyo even if naka-chinelas or nakapantulog kayo, as long as legit kayong traveler. Ano ba kasi yung mga hindi legit na travelers? Ito yun. Diba? Noon pa man, hindi pa uso yung social media, meron na madami ng mga nag-TNT sa ibang bansa. Ang ginagawa kasi nila noon, and because hindi pa ganun ka-strict ang immigration, as far as we all know, dahil nga marami nakapag-TNT, ay ang ginagawa nila is nagtutourist sila sa ibang bansa. Example, US. Madaming nag-TNT sa US. So, maraming nag-tourist visa, nakakuha ng tourist visa, and they're going to the US para mag-TNT. Kasi gusto nila, yun nga, for a greener pasture or kung ano man yung reason nila dahil gusto nilang makaalis ng Philippines. And that's one of the reasons bakit naging more stricter ang immigration natin ng Philippines. It's because piniprevent po nila yung cases of human trafficking. If naalala ninyo, parang this year lang, early this year or late last year, merong case of human trafficking sa immigration natin dito sa Pilipinas, and because hindi legal yung papers ng mga aalis na Filipinos papunta ng ibang bansa, and doon nila nalaman na
illegal, human trafficking siya. So, talagang kailangan nilang i-offload yung mga babiyahe. Medyo napahaba na yung aking intro, but yun nga kasi very important yun na malaman natin, lalong-lalo na kung first time kang magta-travel at lalabas ng bansa. So, ganito po ang mga nangyayari. Yun nga, sabi ko nga, yun ang main na piniprevent ng mga immigration officers ay yung cases of human trafficking. If you are a first-time traveler. So, ang kailangan mong i-prepare ay, of course, proof of work. Kahit na, let's say, you are online-based. Like, for us na mga freelancers, ganyan, yung mga VA, virtual assistant freelancers, or if you are working online, hindi ka employed sa local company dito sa Philippines. So, you have to provide proof of work. So, ano ba yung mga proof of work? If your company, if your freelance company ay nagpo-provide ng COE, if meron kang mga payslip, if meron kang ITR, or identification card, your ID. So, kailangan may mga ganun ka. Especially yan sa mga first-time travelers. So, have it all printed. Yung iba, ini-screenshot na lang nila. Pero mas maganda pa rin kung printed. Kasi nga, para pag kinuha ng inask sa'yo ng IO, during your interview, ay mapaprovide mo sila lahat in printed form. So, hindi mo na kailangan magkalkal pa sa phone mo. And, yun. Minsan, they will also ask for bank certificate or bank statements just to prove na meron kang income, na may sarili kang income. Kasi ang mahirap dyan, sometimes we want to travel abroad pero wala tayong sariling income. So, kailangan may maipakita ka. Yung tinatawag nila noon na show money. Noon pa yun, guys. Pero ngayon kasi wala na halos, hindi na hinihingi ng IO yung hindi mo na kailangan magpakita ng cash or kung ano man. And, yun nga. So, kung wala ka po na source of income or wala kang work, you have to provide yung affidavit of sponsorship. So, kailangan ng mga documents na nag-establish ng relationship mo doon sa magsusponsor sa'yo. So, kung wari, isponsoran ka. Kung wari, student ka, isponsoran ka ng parents mo, but hindi sila kasama. So, you have to provide that na ini-sponsoran ka nila. Kasi nga, wala ka namang proof of income or wala kang enough savings to support yourself during your travel. Doon po sa affidavit of sponsorship or AOS nga, pumapasok din dito yung may mga karelasyon abroad. So, gusto nilang mag-travel, gusto nilang puntahan yung mga jowa nila sa abroad, sa ibang bansa. So, kailangan nilang humingi ng AOS to support na itong partner nila in other country ay kaya silang isupport and they will be responsible for you habang nandun ka sa bansa nila. So, I believe kinukuha yun. Sila mismo ang magpe-prepare nun at ipapadala nila sa'yo dito. Ayun. Kasi yun ang na-chismis sa akin ng aking kapatid. Dahil nga sabi ko nga, diba, if you have watched my previous vlogs, yung sister ko ay nag-a-assist ng visa. Kailangan ma-establish ninyo, ma-provide ninyo yung relationship ninyo. It's just like getting visa. So, getting a visa, like, for example, kami, Japan visa. Nung kumuha kami ng Japanese visa, dahil ang nag-sponsor or nag-guarantor sa amin ay yung husband ko. So, kailangan mag-provide siya ng documents of our relationship. So, sa akin, plus yung mga bata. So, birth certificates, PSA copy of birth certificates, marriage contract, lahat yun. So, since mag-asawa naman kami, we didn't have to provide yung mga pictures or what, proving our relationship. Dahil meron nga kaming marriage contract. But, for other cases, so, especially mga mag-jowa, pinapag-submit daw yan ng kahit mga video call, screenshot ng video call or chat sa Facebook, kasi para makita kung gaano na sila katagal. Mga photos together, kung wala man ganun, kasi diba meron yung hindi pa sila talaga nakikita, first time nila makikita. Kung wala naman ganun, yung mga chat ninyo, video call or mga call logins, mga ganun, pwede rin daw siyang gawing proof of relationship. So, madami po yan. If you are traveling with kids, so first muna, very maluwag sila kapag nag-travel ka with your family, especially with your kids. Bakit nga ba maluwag sila sa mga family? Obviously, you're not going to stay doon sa bansang pupuntahan mo. Hindi ka magti-TNT kasi kasama mo yung anak mo. May kasama kang bata.
And especially kung yung mga batang yan ay minor and of school age, ganun. So yung iba, nag-worry sila, gusto nila magdadala pa sila ng proof of enrollment. Paano nga naman ngayon? Ngayon, bakasyon. So wala pang enrollment. Halos, hindi pa nakapag-enroll. So, it's okay. Kasi, kasama mo yung anak mo eh. So, you don't have to worry about leaving the country for several days. Ang mali kasi nung iba dyan, na mga solo travelers, kunwari, kasi di ba may mga bansa na hindi naman natin kailangan, as a Philippine passport holders, hindi natin kailangan ng visa. Let's say Singapore. We don't need a visa to enter Singapore or Malaysia. But 30 days ata ang entry. Kalimutan ko na kung 30 days. Parang 30 days ang entry natin. Pwede tayong mag-enter sa Singapore ng 30 days. Pwede tayong mag-stay doon for 30 days. Ang mali ng iba is they are booking a ticket. Sinasagad nila yung 30 days. So, kunwari, solo traveler ka, tapos sinagad mo yung 30 days. Oo, may work ka dito sa Pilipinas, but sinagad mo yung 30 days. Syempre, iisipin ni IO niyan, bakit mo sinasagad yung 30 days? May work ka dito sa Philippines. So, paano yun? Nag-leave ka ba? So, mag-gain pa yun ng more questions kay IO. Kasi nga, bakit 30 days ang binook mo? Sinagad mo yung 30 days for a Singapore travel kung magtuturist ka lang naman. And there's a lot of things na pwedeng mangyari within that period. Within the 30 days, ang daming pwedeng mangyari sa'yo sa Singapore. Isa rin yan sa reason, so bakit may mga na-offload? Dahil dun sa validity of stay nila na ang plano lang talaga nila, for them, ang plano lang talaga nila ay magtuturist. Pero ang ginagawa kasi nila, sinasagad nila yung validity of stay. So, meron din, let's say, meron ako napanood before pero yun nga, naikwento to sa akin ni Papa. So, sa US, ang validity of stay for a tourist or B1, B2 visa holder ay up to 6 months. And si Kuya Yale, bagong gising. At si Kuya Orion, ayan. Sa US, if you are holding a tourist visa, meron kang 6 months. So, tatatakan ka pag enter mo ng US, up to 6 months of stay. Ang mali ng iba ay nagbubook sila ng ticket dahil alam nilang 6 months ang tatak ng US. So, nagbubook sila ng ticket na up to 6 months. Sinasagad nila yung 6 months. So, pag enter nila doon sa kung saan mang airport yun, syempre makikita yung return ticket nila for 6 months. So, doon pa lang maka-question na sila, this is your first time coming in the United States and then 6 months na agad yung binook mo na ticket. Paano mo gagastusan? Saan ka titira? Okay lang naman sa US If you are staying sa may kamag-anak ka, ganun. Diba? Normally naman, pupunta ka ng US kasi may kamag-anak ka doon. Doon ka magsistay. Pero 6 months is super tagal. Ang dami nang pwedeng mangyari sa'yo. We know a story na ganyan na ikwento sa akin ng husband ko. 6 months yung binook nila na ticket. And then, they check. So, dalawa sila. Napunta sila ng US. Philippine passport holders, itong mga to. Doon sila na question. So, nakalabas sila ng Pilipinas, Nakalabas sila ng Pilipinas. But, pagdating sa US, na airport to airport sila. Airport to airport means hindi ka na nila palalabasin ng US. So, pagdating mo sa immigration ng US, dahil doon ka na nila kinwestiyon at hindi ka nila pinapasok ng US, meaning, uuwi ka ng bansa mo. So, uwi ka ng Pilipinas. So, sobrang hassle, sobrang daming gastos kasi yung tickets nila, nakabook sila for 6 months ang return, but hindi sila pinapasok. Hindi sila inallowed to enter US kasi naghinala na yung officer. And yun ang pinakamasaklap. So, kung kayong papipiliin, saan nyo gustong ma-offload? Dito sa Pilipinas o dun sa ibang bansa? Of course, dito na sa Pilipinas. Kasi kapag nakarating ka na ibang bansa, you have to book another flight pa uwi. And for those traveling with minors na parents, so, kasi kailangan ng DSWD clearance for minor children na hindi nagtatravel with their parents. So, kunwari ako, gusto kong isama yung pamangkin ko. So, hindi kasama yung parents niya. So, kailangan kong kumuha ng DSWD clearance kasi hindi nga kasama yung parents niya and minor siya. So, kailangan pupunta ka pa, magpapaschedule. I think yung DSWD ngayon is by schedule na sila. So, check nyo lang din sa Google, sa DSWD website. So, noon kasi, I remember, nung magta-travel yung kapatid ko, minor pa siya. Actually, 17 years old na nga siya eh. So, sinama siya ng isa naming kapatid, family trip sa Hong Kong. At that time, 17 years old pa lang siya, yung bunso namin. So, si mama, kumuha siya ng DSWD clearance para makatravel yung kapatid ko kasi nga, hindi siya kasama magta-travel.
So, ayun. And ngayon, kailangan na yun. But, if kunwari, magta-travel one of either parents, either the biological parent, one of either parents, either the mother or the father of the minor, hindi na po kailangan ng DSWD clearance. So, kunwari ako, actually, kinabahan pa nga ako dito or nag-alala ako kasi gusto ko maging sure. Although, alam ko sa sarili ko na tama naman yun, gusto ko lang maging sure. So, I even asked, yun, to clarify lang sa one of my friends na nag-work sa IO. So, kailangan ko ng DSWD clearance kasi aalis kami ni Gianna. Kami lang dalawa. So, yung trip namin sa Bangkok. So, doon, sabi ko, kasi biglaan yun biglaan yung booking namin noon. I remember, nag-book kami March 31, tapos umalis kami April 23. So, yun. Ayun nga, hindi naman daw kailangan kasi ako naman yung legal mom, I'm the biological mom, ayun. So, hindi kailangan. So, honestly, ang dala-dala ko lang nun. Nagpunta kami ng airport. Passports namin, dalawa ni Gianna. Yung, nag-print kasi ako ng ticket namin. Since, ang nag-book kasi noon yung kapatid ko. So, pinrint ko siya. And then, yung e-travel, of course, e-travel namin dalawa. Kasi, magkahiwalay yun. Kailangan different QR codes for the e-travel of every passenger. And then, yung boarding pass namin na binigay dun sa check-in counter. So, si IO, ang tanong niya, hindi naman ako kinakabahan kasi I'm confident. Confident na ako kasi nga, diba, ilang beses na rin kami umalis ng bansa. So, very confident na ako. Tapos, as in, wala talaga akong dala na any other documents aside doon sa travel docs namin. So, sabi lang, ang tanong lang sa akin ni IO ay, kailan ang balik nyo? So, sinabi ko, kung kailan kami uuwi. And then, ang second question niya sa akin ay, sino kasama mo? Kasi, dalawa nga lang kami dun sa pila ni Gianna. So, sabi ko, kasama ko yung mother ko and yung sister ko. Kaya lang nandun sila sa senior lane. So, tinuro ko lang. And then, after that, akala ko tapos na. Tinanong pa niya ako, nag-isa. So, may third question pa siya sa akin. Sabi niya, kaano-ano mo siya? Sabi niya, yung baby daw, kaano-ano. Alam mo, ganito talaga yung pagkasagot ko. Baby ko po, sabi ko. Ganun talaga ako sumagot. Tapos, nung paglabas namin ng IO, sabi ko, buti na lang pala, hindi ako tinanong ng birth certificate. Kasi kung tatanungin ako ng birth certificate, wala akong mapaprovide kasi wala akong dala talaga. Even soft copy, wala akong dala. Bakit pa? Bakit ba wala akong dala? Anyway, yung birth certificate, hindi naman siya talaga needed unless magkaiba kami ng apelido ni Gianna. So, yung birth certificate daw kasi ay proof lang na ikaw yung mother or ikaw yung parent ng bata. Lalo na kung hindi kayo magka-apelido. Kami magka-apelido naman talaga kami. So, ayun. Kaya hindi na hinanap. Pero kung hinanap yun, grabe. Yari ako, wala akong mapoprovide ng birth certificate. Pero, ang naisip ko lang is, baka nakita nga nila, kasi nakikita ng mga IO yan yung mga previous travel history mo. So, for sure, nakita nila na last January ay umalis kami nung nag-Japan nga kami. At bumalik naman kami on time. Hindi kami nag-extend. So, I believe, yung iba, kaya rin sila naka-question ng IO is because of their extension sa stay. So, kunwari, travel ka for 7 days and then biglang nagpa-extend ka. So, may mga ganun ding scenarios na nabasa ako dun sa mga ibang travel groups. Ayun. Kaya medyo natatagalan sila sa IO. But, one of the tips, kasi nga, akala nga natin, judge nila tayo, diba? Maraming nag-aakala na judge nila tayo the way how we dress. Actually, hindi. Kahit nakapantulog ka pa, kahit nakachinelas, naka-shorts ka na aalis ng bansa, it's fine. Hindi ka nila doon i-assess. Ipa-profile ka nila. Actually, pagkapila mo pa lang, nakita ka na nila. So, napaprofile ka na nila. Kaya, isa sa mga tips ko, kasi may nakasabay kami noon dun sa Bangkok trip namin ni Gianna. May nakasabay kaming group of friends. May dala silang envelope. Kung ikaw ang immigration officer at nakita mo may nakapila, may dalang envelope, syempre iisipin mo, OFW ka ba? OFW itong mga to. Kasi diba, normally, ang mga OFW, lalo na yung first time OFWs, meron silang dalang envelope with all the documents, their travel, employment documents. So, yan ang iisipin ng IO. Kasi po, wala naman pong legit na tourist traveler na magdadala ng envelope na may lamang documents. So, wala pong ganun. If you are a frequent traveler, alam mo na hindi ka magdadala ng ganun. Ang dadalhin mo lang, kapag pumila ka sa IO, dala mo yung passport mo,
yung boarding pass mo, and yung return tickets mo. Yun lang po. And ngayon, dahil nga may e-travel, that's online naman. So, either i-print mo yun or screenshot mo yung QR code, pwede naman. Although based from our experience, mula nung nagka-e-travel, hindi pa naman kami hinanapan ng QR code. So, siguro pagka-scan nung passport namin, pagka-scan, ay nakita na nila yun sa screen nila. So, ayun. Yung e-travel kasi, parang yan yung embarkation card ba yun? Or, kasi noon, I remembered, nung wala pang pandemic, nung wala pang e-travel. So, ang gamit natin, yung mga cards, before tayo pipila ng immigration, na pila pa, grabe, ang tagal-tagal, ang dami. So, yung last travel namin before the pandemic, 4 kami, nung kasama pa maliit pa si Orion. Grabe, 4 yung cards na pinipilapan ko bago pumasok ng immigration. Tapos ang haba-haba ng pila ng immigration, di ba? So, yun talagang yun. Pinalitan nila, ginawa nilang e-travel. So, yung e-travel kasi, palabas ng bansa and pabalik ng bansa. Kailangan meron kayong ganun. And that's for every traveler. So, kung family kayo na mag-travel, gawa kayo ng isang account, and then lahat ng mga kasama mo, lahat ng mga anak mo, even infants, so lahat, basta mag-travel, kailangan nandoon siya. So, kailangan may e-travel siya. So, make sure na i-add nyo sila doon sa account ninyo. Also pala, if you are a government employee, kailangan nyo po ng authority to travel. Tama ba? Ano ba tawag doon? Travel authority for government employees. So, I have relatives na government employees, uniformed personnel. So, alam niyo na kung ano yung mga uniform personnel. So, hindi sila agad-agad nakaka-travel kasi daw nire-request pa yung travel authority from the government na lalabas sila ng bansa. Without that, ay hindi po kayo palalabasin. So, kahit na ba ang work ninyo sa government at for tourism na talaga, kailangan nyo po yun. Travel authority. Ayun, from the government. And sabi nila, parang months pa bago. So, if you're a government employee and you are planning to travel abroad, make sure na makapag-request na po kayo ng inyong authority to travel or travel authority, clearance or certificate man yun na ipoprovide ninyo. And CFO for immigrants. So, yun, yung mga immigrants na umuwi dito. Tapos, di ba, meron din yung mga dual citizen. Ayun. So, kailangan lagi nyo yan pinaprepare. But again, yun nga, yung confidence niyo, wag ninyong kakalimutan. Kailangan po ay confident kayo. Bago pa lang kayo humarap sa immigration officer, nasa pila pa lang po kayo ng immigration. Kasi, di ba, I remember dito sa Clark, so, after mo magbayad ng travel tax, mag-check-in ka na. After check-in, diretso na yan. Papasok ng immigration. So, bago makapasok ng immigration, scan muna. So, x-ray yung mga hand carry mo, yung mga dala mo, ayan. And, yun po ang kasunod after ng x-ray. After po ma-scan yung mga hand carry mo na gamit, yan, kasama yung mga laptop, mga gadget, ganyan. After ma-scan yan, ay immigration na. So, kapag pila mo pa lang ng immigration, you are already being assessed. So, make sure na very confident ka. Make sure na memorize mo yung travel period mo kasi may times daw po na ulit-ulit nilang tinatanong yan. So may times na, kunwari, question number 1, ilang araw ka dun? Tapos magtatanong na sila ng iba sa'yo. And then mamaya babalik na naman sila, ilang araw ka nga dun? Ganon. So, ganon po sila. And sabi ko nga, they are well trained to assess or profile yung mga travelers kung may tinatago ba o hindi. Hindi rin kasi maganda na pinopost no mga anonymous posters sa iba't ibang travel groups kapag na-offload sila. Ay filter na yung post nila. So, syempre, maghuhurumentado na yung mga commenters na ganito, ganyan, yung mga immigration, ganito sila, ganyan. Kasi nga, filtered na yung pinopost. Ikaw ba naman, sa totoo lang ha, ikaw, kung may ibang balak ka sa ibang bansa, ipopost mo ba naman yun kapag na-offload ka? Syempre, hindi. But, lesson learned, if na-offload ka, and you were asked by the immigration officers to comply yung mga requirements, you have to comply to that. Kasi, hindi ka talaga makakalabas ng bansa. Kailangan mong ma-establish na you're only going out of the country for travel or for tour purposes. And, kung first-timer ka at wala kang kasama, madaming nakakalabas ng bansa na walang kasama na solo travelers. My sister, solo traveler siya. Yun lang, hindi kasi siya first time na umalis ng bansa. Yung recent travel niya sa Europe, 3 months siya. So,
So, 3 months siya nagstay sa Europe. And wala naman na question sa kanya. Nung first niyang umalis, papunta ng Europe, that was last year, dun lang siya medyo natanong ng mga ilang questions. Pero hindi naman siya na second interview ng IO. So, yun lang. Nagtanong lang din ng bank cert, ganyan, ng bank or sa app, banking app sa phone niya. Yun lang. Pero nakalis naman siya. Okay naman. So, 2 weeks lang kasi siya nun. And then, itong year nga na travel niya was 3 months. So, medyo matagal. Pero okay lang. Kasi may travel history na siya. And alam nila na babalik. Kasi may strong tie siya. So, yun. Isa pa yun pala. Sa mga kailangan yung sa mga first time travelers na solo, you need to establish din yung mga strong ties. Parang pag nag-a-apply ng visa na naglalagay tayo ng mga cover letter. So, yun. I remembered ang strong tie ng kapatid ko ay may senior parents. Nung first time niya nag-apply ng visa, Schengen visa. So, ang strong tie niya ay yung mga senior parents namin. Kasi nga, babalik siya. And pati yung aso niya, ginawa niya ring strong tie. Kasi sino mag-aalaga ng aso niya pag wala siya, diba? Again, so sabi ko nga sa disclaimer, these are all based from my experiences, from my observations, and other people's observations din, ng mga nag-travel din. So, what works for them may not work for you. So, lahat po ng necessary documents bago po tayo mag-travel ay i-prepare na natin. Lalong-lalo na po yung mga may kasamang minor na hindi kasama ang parents. Alam nyo bakit? Kasi meron pong nag-post na ganyan dun sa isang travel group. Hindi po kasama yung parent and minor po yung kasama nila. Na-offload po si minor. So, hindi na nila mababalikan si minor kasi sila nakalagpas na ng immigration. So, naawa naman daw sila dun sa minor. But, we can't do anything. Wala pong travel certificate or walang travel clearance from DSWD. Buti na lang si minor, teenager na si minor. So, hindi na ganun pag-aalala. Kasi kung bata yan, at kung ako may kasama ng bata na minor, at hindi siya pinapasok, hindi na rin ako sasama sa trip. Kasi kawawa yung bata, diba? So, ayun. Ayun lang. So, ayan. Ang dami mga instances ng offload stories ngayon. Kasi nga hindi nila ma-prove na they are just going out of the country for tourism purposes. And for sure, meron silang nasabi sa IO na hindi lang nila sinasabi sa mga post nila. Kasi bakit naman ang i-response ni IO ay kailangan mo ng ganitong requirement, ganito, kung hindi nila nasabi yun. Kaya make sure na kapag magta-travel po tayo, hindi lang yung ating pera ang nakaprepare. Kailangan nakaprepare din po tayo. Mentally, kailangan stable tayo. Mentally, dapat prepared tayo. Emotionally, dapat prepared tayo. Kasi bago tayo humarap kay IO, ay na-assess na po nila tayo. So, alam na po nila kung ano po ang profile natin bago natin sila harapin. So, nag-gauge na nila yan sa kilos natin, ganyan. So, hindi naman ako expert dyan dahil hindi naman ako IO. Pero yun, nag-gauge na po nila tayo, na-assess na nila tayo, na-profile na nila tayo once tumapak tayo dun sa pila ng immigration. And, ang masaklap pa dun, hindi ka pwedeng mamili ng officer kasi iisa lang ang pila. So, ang experience ko dito sa Clark, iisa lang ang pila ng immigration. Iba-iba lang sila ng counter. So, isa lang ang pipilahan mo. Pag si counter 1, ganun, na bakante, at ikaw yung kasama mo ay nandito kay counter 3, so, dun ka pupunta kay counter 1. So, ayun. And, ang pwede lang magkakasama sa immigration officer, sa isang immigration officer, ay yung family. Yung legit na family talaga na magta-travel. Like ako, may instances din na pag sobrang dami ng family, pinag-iwalay sila. Like ako, nung travel namin sa Japan, since ako yung nanay ng mga bata, so ako, and yung 3 kids, kasama ko silang pumasok. Si mama, after ko, kasi nasa isang pila kami. So si mama, after ko, with the 3 kids, siya naman, senior. So doon kami nakapila sa priority. And then, after ni mama, ay si papa, siya yung last. So, yung husband ko yung last na na-interview sa NAIA, na immigration. Although dito naman sa Clark, kasi since konti lang yung mga travelers sa Clark, so, I think, pwede sa kanila pag family, kasama na yung father. Pero, yun nga, nung kami kasi nung last namin, nung first time namin bumiyay sa Clark ni Gianna, first time namin yun na bumiyay sa Clark, yung bagong Clark Airport. Kami dalawa, syempre, wala naman siyang ibang kasama. So, buhat-buhat ko siya. Pero nung lumang airport, na-try rin namin na buong family kami. Ako, si mama, si papa, si Yale, tsaka si Kuya Orion pa nun.
So, na-try namin na lahat kami. Pati si mama, kasabay namin pumasok. Ayun guys, thank you so much for watching this video and sana naging helpful itong video na to para sa mga lalo para sa mga first time travelers. Again, be confident, be consistent sa mga sagot. Huwag pong ibibigay kay IO o huwag sasabihin kay IO huwag sasagutin ang hindi naman tinatanong ni IO. Again, yung mga documents nyo, tago nyo lang po sa bag ninyo. Kasi may chances na hindi naman nila tatanungin yan or hindi nila hahanapin yan. So, itago nyo na lang po. The more na meron kayong dala, the more na pwede kayong matanong ni IO. What works for them may not work for you. So, wag po natin gayahin yung iba na hindi nagdadala ng documents. Huwag niyo po akong gayahin, hindi ako nagdadala ng birth certificate. Kasi, kung hindi man to, diba, sabi ko, nag-worry ako. So, wag niyo pong gayahin yung iba na hindi nagdala ng ganito, tapos nakalusot, kasi baka sa inyo hanapin, diba? So, what works for us may not work for you and vice versa. Okay? So, yun lang po. Thank you for watching this video and if you have any questions or meron pa kayong mga ibang mga masashare, just comment down below. Ayan, para ma-check natin kung ano ba yung experience ninyo or ganun. Mabigyan ko rin kayo ng konting tips. Hindi naman ako expert dyan pero ayun nga, kasi nga laging may umaalis sa amin sa family namin, lalo kami, ganyan. So, medyo alam na namin kung ano yung mga galawan na dapat, yung mga, just be confident. Kasi kung wala kang tinatago, very smooth lang ang process ng IO. Ayan. Thank you! See you on our next video. Bye!